I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I will get stronger, wiser, and better to live a life of victory, success, and significance, all for God's glory. Panginoon, I pray, Lord God, na lahat ng mga diniklara ng iyong mga anak ng may pananampalataya mangyayari po sa kanila sooner than they are expecting. Lord, prepare me, Lord God, as I share your word. Hayaan mo ang iyong banal na Santong Espiritu lamang siya mangusap sa pamamagitan ko. And let every one of us, Lord God, be filled with joy, be filled with love, be filled with peace, be filled with your blessings as we leave this place tonight. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen and Amen. Sige po, praise the Lord. We can all be seated in the presence of God. Amen. Isa po sa ating pong kultura, bakit ba natin ginagawa pa na tayo po ay nagse-celebrate ng New Year countdown sa church? Okay? Kasi po, the best place, alam niyo po, to end and start the year is in the presence of the Lord. Okay, pwede naman na kami nilang magpamilya, di ba? Let's celebrate yung kinagawian natin na pamilya, sa bahay. Pero ito po yung message ni Lord sa akin na talaga pong ginagawa po namin since na nag-start po kami ng church. Amen? To celebrate Christmas and New Year with our spiritual family. Okay? Kaya sabi mo sa katiwa mo, mahalaga ka talaga sa akin. Okay? Amen? You're very important to us. Sa ating po pagpapatuloy ng ating po series, tapos na po tayo sa ating pong series about Jesus, about Christmas. Sa patuloy po natin pagkakakilala sa ating Panginoon. At hindi po matatapos ang ating pong pag-aaral sa ating pong Panginoon dahil napakarami pong mga bagay ang ating pong dapat pang malaman para makilala po natin ang ating Panginoon. We know that He is the Word of Life, na siya po yung salita po ng buhay, tinapay ng buhay ng ating pong inawit po kanina. Okay? Kaya yung iba sa inyo, di po ba, katatapos nyo lang kumain, pero ba't parang gutom pa ako? Di ba? Okay, it's either na may problema ka sa appetite mo, okay, o kaya ay talagang kulang ka ng tinapay ng buhay. At ngayon po, patuloy po natin kakainin tinapay ng buhay. At sa ating po pag-aaral, ay pinag-aaralan po natin last Friday, in our New Year's Eve, is about Jesus is the light of the world. Bakit po? Kasi po, nung pumasok po siya sa mundong ito, this world is full of darkness. Hindi po ba? There's full of evil, full of sin, full of worries, full of fear. Punong-puno po ng kadiliman ng mundong ito. Kaya kung wala po tayong ilaw, ay siguradong madilim na madilim pa rin ang mundong ito. Kaya we celebrate the birth of Jesus Christ because He entered into our world, into our dark world, para magkaroon po tayo ng kaliwanagan, magkaroon ng direksyon ng ating pong buhay. Alam niyo po, sa ating pong buhay, hindi po matatapos ang kadiliman. Tama po? There will be dark days in our life. Yan po ang sigurado. Kaya kung wala po tayong liwanag, wala po tayong Kristo sa ating buhay, ang buhay po natin ay patuloy na magiging magulo. Di ba ba? Baka hindi ka na makapagsuklay ng buhok mo dahil sa gulo ng buhay mo. Di ba ba? At palagi kang problemado, di ba? Palagi kang walang pera, palagi kang naghahanap ng mauutangan. Kasi po, wala po itong direksyon ng ating po buhay. Tama? Kaya napakahalaga that we need to have Jesus. And then light is a symbol of God. Kung merong liwanag, nakapagbibigay po yun ng joy po sa atin, di ba ba? Light is a symbol of God. It's yung kanya pong purity, yung kanya pong kadalisayan, yung kanya pong kabanalan. Light is a symbol of God. Why? Because of knowledge. Pagka nakikilala po natin ng Panginoon, di ba, bumabait ka? Di ba? Parang ayaw maniwala. Hindi mo ba? Okay, hindi mo ba? Bumabait ka, hindi mo na napapansin nyo, pero unti-unti bumabait ka na. Dati ka masungit, pero ngayon hindi ka na masungit. Palagi ka na nakangiti. Tama? Dati pag nagbibigay ka, ikaw ay nakangiwi. Di ba? Pero ngayon, hindi na. Talagang very generous ka na. Okay? Palagi ka pang excited pagdating sa panahon ng giving. And then, He's a symbol of God because of His unchangeability. Ang Diyos po hindi po nagbabago kahapon, ngayon at magpakilan pa man. Minahal ka ng Diyos na ikaw ay makasalanan pa. Ngayon ka pa ba naman niya hindi niya mamahalin? Ngayon na ikaw ay nag-church na? Ngayon na ikaw ay nagsisilbi na? Ngayon na ikaw ay nagbibigay ng panahon sa kanyang salita, sa pananalangin, at ikaw ay nagbibigay din ng iyong mga offering. And then the light is also a symbol of favor. Hindi po ba? Pagka tayo po'y nasa liwanag, pagka tayo po'y meron salita ng Diyos, ay nagkakaroon po tayo ng mga pabor. And I believe, hallelujah, sa church na ito, meron pong mga na-promote lately.
Amen? Hallelujah. And I believe yung mga hindi pa po napopromote, kasunod na po kayo. Because light is a symbol of favor. And then light is a symbol of God's words. Okay? Simbolo po yan ang salita po niyan, ibibigay po ng kaliwanagan sa ating pong mga isipan. Kaya pagka ikaw may problema, huwag kung kani-kanino ka munang yung lapitan, tanungin, hingan ng opinyon. Unahin muna natin ang ating po Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, ano ba talaga ang gagawin ko sa problema kong ito? Okay? Minsan hindi na ipapaalam sa iyo ng Panginoon kung anong kasagutan. Siya na po mismo ang kikilos para ito ay solusyonan. Okay? Kaya pag may problema po tayo, wag tao ang una po natin lapitan. Unahin po natin ang ating po Panginoon. And then light clarifies our vision. Okay? Kung wala po tayong vision, ay sigurado ay hindi mo malaman kung ano ang iyong patutunguhan. Kaya we keep on studying the Word of God, meditating on His Word. Kasi po, the more that we study His Word, mas lalo pong nagliliwanag ang ating pong isipan. At pagka maliwanag ang iyong isipan, maliwanag din ang iyong mukha. Di po ba? Kasi pagka magulo ang isipan mo, gulo-gulo rin ang buhay mo, di ba? Gulo-gulo ng mukha mo. Di ba? Minsan ay ilalagay mo yung face mask mo, baliktad pala itong face mask ko. Di po ba? Kasi ikaw ay naguguluhan sa iyong buhay mo. At alam niyo po ba na ang ilaw ay nakakagaling din? Parang walang naniniwala, okay? Last time po na meron po akong sakit sa tuhod, hindi po ba? Merong, sabi ng doktor sa akin, bumili ka ng red light. Yung ilaw na infrared light, di po ba? Tututok mo lang yun sa tuhod mo, ng matagal. Okay, hanggat di nasusunog yung balat mo, huwag mong tanggalin, di po ba? So nakatutok po yun, di po ba? And then, oo nga, lumuluwag. Okay? So meron pong kapangyarihan ang liwanag. At yung pong may mga peklat, may mga wrinkles, di ba? May mga skin disorders. Nakakagamot po doon, ang color po ay blue light. Opo. Naku, sabi ng iba, mamaya bibili nga ako ng blue light. Okay? Hindi po ba, napanood po natin sa mga movies, di po ba, tatakpan lang po nila yung kanila pong mata, sila po ay ihiga na rin sa parang ataol at balot na balot po sila ng blue light and then pagkatapos po nun, re-rejuvenate yung kanila pong health at yung kanila pong mga skin. Yung yellow light, meron din po, hindi ko na po inaral lahat, pero yung yellow light, nagbibigay po ito ng focus, ng awareness, ng curiosity sa atin. Okay? Kaya napakabuti po ng ating po Panginoon. Ganda po ng mga liwanag, yung kapangyarihan na liwanag ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Kung yung artificial light nga nakapagpapagaling, yun pa kayang supernatural light na walang iba kundi ang ating po Panginoon Jesus. Amen? Kaya praise God. Sige po, nakapang si Lord. Okay. So sa ating patuloy na pag-aaral, sabi po sa John 8:12, Jesus spoke to the people once more and said. Kaya once again, kung ang ating po Panginoon ay nangungusap sa iyo, nangungusap siya sa pamamagitan ng salita niya, okay, makinig ka. You pay attention. Hindi po ba? Kasi bakit? Bakit mo kinakailangan makinig? Because it will change your situation. It will solve some of your problems or maybe not only some, but maybe all of your problems. It will give answer to all your questions. Magbibigay ito ng kasagutan sa iyong mga katanungan. Kaya kung ano man ang mga pinagdaraanan mo ngayon, kung ano man mga pangit na sitwasyon meron ka, no way situation, okay, na meron ka, just listen to the word of Jesus and let it become a light into your mind. Okay? So, alam niyo po, ang tao ngayon, ang dami-daming sinusundan. Di po ba? Sa akin, may sinusundan sa TikTok, may sinusundan sa IG, Instagram, okay? Okay? May sinusundan sa Twitter, okay? Meron po ba nagtutwitter dito? Okay, wala pa. Okay, sa Facebook, ayan, marami. Hindi po ba kung ano mga sinusundan po natin? Pero ano pong buhay po nila? Nagkakaroon po ba ng pagbabago? Pero pagka sinundan po natin ang ating po Panginoon, siguradong 100% magkakaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Kaya nga sabi niya, he claimed it with boldness, sabi niya, follow me, sundanin niyo ako. Diba ba? And you won't, ano po ba resulta pag sinundan po natin siya? And you won't have to walk in
Darkness. Ano po yung darkness? Ang darkness ay nagsisimbolo po ito ng kasalanan, nagsisimbolo po ito ng kasamaan, nagsisimbolo po ito ng gawa ng kaaway sa ating bubuhay, nagsisimbolo ng sumpa, nagsisimbolo ng takot, nagsisimbolo ng worry. Amen? So ayaw po natin na tayo po'y palaging takot, palaging may problema, palaging nag-aalala, palaging pinaglalaroan ng kaaway sa ating po mga kamay. Kaya po, we need to have Jesus. We need to follow Jesus that we may not walk in darkness. Pero may condition po, ano po ang pinag-utos po ng Panginoon? Hindi po si Jesus ang magpa-follow sa atin. Okay? Tayo po ang susunod po sa Kanya. Why? Kasi siya yung hari eh. Di ba? Siya yung liwanag eh. Tama po? Kaya po napakahalaga that we should be following Jesus. Kaya yung tao, napakadami pong mga naliligaw kasi nga kung sino-sino ang sinusundan. Kaya susundin po natin ang ating Panginoon ay siguradong mapapaayos ang buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa tayo mo, alam ko na kapatid, ang sikreto. Okay, praise God. And then the Pharisees replied, you are making those claims about yourself. Such testimony is not valid. Alam niyo po yung Pariseo, they are religious leaders. Sila po yung napaka-reliyosong mga tao. They read the Torah. Kabisado po nila ang nakasulat po sa Torah. Ang Torah po is the 5 books of the Bible. Kabisado po nila. Pati yung mga kuwit, mga kabisado po nila na memorize po nila yun in details. Okay? At alam niyo po, sa ating din pong sitwasyon ngayon, sa ating pong generation ngayon, ang isa sa pinakamahirap ma-evangelize, ayun pong mga reliyosong mga tao. Po, kung ano-anong pilosopo o maririnig mo, didebatihin ka pa para patunayan na mali ang paniniwala natin. Amen? Kaya po, they want to prove that Jesus is not God. Yun po yung gusto nila patunayan eh. But we want to prove that Jesus is God. Kaya po tayo palagi nag-aaral para meron po tayong isasagot doon po sa mga gustong magtanong sa atin. Okay? And then alalahanin po natin palagi, ano po? As a Christian, hindi po totoo na wala nang mag-o-oppose sa'yo. Wala nang kakalaban sa'yo. Okay? As a Christian, mas marami pang minsan kumakalaban sa'yo. Po ba? Maraming kinang kalaban na ibang mga paniniwala, na ibang mga reliyon. Kaya expect the unexpected. Okay? Kaya kinakailangan mas malalo pa natin makilala ating Panginoon para meron po tayong isasagot sa kanila. And then Jesus told them, these claims are valid even though I make them. Sabi ni Jesus, about myself, for I know where I came from. Sabi ni Jesus, I know where I came from and where I am going, but you don't know this about me. Amen. So, palagi po yung, sino po ba naman ang susundan po natin sa mundong ito? Di po ba? We want to go to heaven, sinusundan po natin. Wala na may ibang nanggaling doon, kundi si Jesus lang. At siya lang din naman po yung nagmula dito sa lupa at umakyat ng muli sa langit. So, dapat ay siya lamang po yung ating pong palaging susundan. And then you judge me by human standards, but I do not judge anyone. Alam niyo po, isa po sa pinaka-attitude na ayaw ng Diyos na magkaroon po tayo po magkaroon po ng judgmental attitude. Nahusgahan po natin ang tao nang hindi pa po natin nakikilala o kahit na po kakilala po natin. Nakikita po natin yung mali ng ibang tao pero hindi po natin nakikita yung ating pong mali. So dahil sa Panginoon, huwag po tayong maging judgmental. Okay? Huwag po natin hayaan na po natin ang Panginoon ang siyang maging maghusga. Dahil tayo man po ay meron pong mga palpak, meron din po tayong mga pagkakamali. And then if I did, my judgment would be correct in every respect because I am not alone. The Father who sent me is with me. Okay? Sabi nga nila, pagka meron kang araw tinuro, when you point your finger to someone, ikaw. Diba? You're pointing 4 fingers back to yourself. Sabihin, tinuturo mo yung sarili mo ng 4 na beses. Kaya sa susunod, pagka ikaw ay magtuturo ng kamay, ikaw. Itodo mo ng lahat. Okay, wag niyo pong gagawin niya, okay? Okay, praise God. So, ang message na po mga kapatid, wag po tayong magbe-blame, wag po tayong manisi, wag po natin sabihin, salbahe yan eh. Di ba? Mas mabait ako dyan eh. Hindi po ba? Lahat po ng ating mabuting gawa ay maruming basahan lamang po sa ating Panginoon. Ang ating pong katuwiran, ang ating pong kabutihan ay sa Kanya lamang po nagmula. Amen? Because of the imputed righteousness that He gave
to each and every one of us. Your own law says that if two people agree about something, their witness is accepted as a fact. I am one witness, and my Father who sent me is the other. And then sabi po ng Pariseo, where is your Father? They asked. Jesus answered, since you don't know who I am, you don't know who my Father is. If you knew me, you would also know my Father. Alam niyo po, palagi po sinasabi na ang Father, siya po yung talagang malaking Diyos at si Jesus, siya lamang po yung maliit na Diyos. Okay? Pero sa verse nito, sinasabi po na pareho lamang po sila. They are equal. God. Pareho lamang po sila ng kapangyarihan. Pero magkaiba po sila ng gawain ng role. And then Jesus made these statements while he was teaching in the section of the temple known as the treasury. Kaya po, ano po yung ibig sabihin ng treasury? Ibig po sabihin, ito po yung lagayan po ng offering. Kaya binabantayan po ng Panginoon ang lahat po ng ating po mga offering. Kasi po, bakit po palaging mahalaga sa Panginoon yung ating pong offering? Kasi po alam ng Diyos na ang magiging kalaban po niya sa pagiging Panginoon ay ating pong pera. Kaya po inaalis ng Panginoon ang pagiging greedy po natin. Nais ng Panginoon na tayo po yung maging generous. Okay? Because generosity is the mark of godliness. Okay? Pagka nagiging generous ka na, mas lalo ka nang nagiging godly. Tama? Kaya sabi mo sa katayo, mamaya, okay, sagot ko na. Okay. Praise God. And then ano po yung matututunan po natin about Jesus' light? Jesus' light shines the brightest in your darkest days. Tandaan po natin palagi mga kapatid, maaaring dumaranas ka ng madilim na sitwasyon sa mga sandaling ito. Huwag ka mag-give up. Continue to expose yourself upon Jesus' light. Hayaan po natin na tayo po'y manatili sa Kanya po presensya, manatili sa Kanyang salita, manatili sa pananalangin. Huwag kang mag-quit mga kapatid. Okay? Kasi po, ibig sabihin nun, pagka madilim, pagka parang wala ka nang lulusutan, ay doon ka na magbe-breakthrough. Amen? Your breakthrough is coming when you are facing great opposition sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya, praise God. Kaya wag po tayo mag-give up. Alam niyo mo, lahat naman po tayo mayroong pagdadaanan dilim ng buhay. Kaya nga sabi ni Haring David, di po ba? Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Si Job may pinagdaan ng madilim na bahagi ng kanyang pambuhay. Just imagine, si Job ang bait-bait, alas 5 pa lang na umaga, gising na. Hindi yung pinapanalangin yung kanyang sarili, ang pinapanalangin niya ay ang kanyang mga anak. Pero nangyari, nagkaroon po siya ng napakaraming kate sa katawan. Nagkaroon po, nalugi po yung kanya po mga negosyo sa loob ng isang araw, namatay yung kanya po mga anak. Pero hindi po siya tumigil ng pagsamba sa ating po Panginoon. Okay? And then after that, ang breakthrough po ay nangyari po sa kanya pong buhay. Lahat po nang nawala sa kanya ay nadoble. Amen? Kaya kung ano man yung nawala sa iyo, dodoblehin ng Panginoon yan. Amen? Praise God. Sige po, palakpakan si Lord. And then, Jesus' light is an eye-opener. Nabubuksan po ang ating po mata. Ang ating po Panginoong Hesus, napunta po siya dito, is very, very famous about opening the eyes of blind. Yung mga pinanganak ng bulag. Okay, pinanganak na bulag. Kahit po yung mga scientists ngayon, kahit na po yung mga doctor, ophthalmologists po yung tawag ko sa kanila, yung mga specialista sa mata, ano po, hindi po mangyayari talaga na yung bulag na pinanganak na bulag ay nakakakita pa. Okay? Pero ang imposible sa tao ay imposible sa Diyos. Amen? Kaya kung ano ba yung mga imposible pinagdadaanan mo, hallelujah, kaya mong lagpasan yan. Amen? And then, praise God. Sige pa, lapakan si Lord. Praise God. Okay. Sa atin po, di po ba, ang palagi po natin sinasabi, ay, to see is to believe. Di po ba? Pero ang prinsipyo po ng Diyos, iba. Maniwala ka muna bago mo makita. Kaya that is what we are going to do this coming New Year's Eve, that we will believe. Kahit hindi pa po natin nakikita, paniniwalaan na po natin, pananampalatayanan na po natin, ang lahat ng mga pangarap, lahat ng mga dreams na inilagay niya po sa ating pong mga puso. And then Jesus' light clarifies your vision. Okay? Hindi yung puro iniisip mo lamang yung tama. Lahat po ng ating po mga dreams, lahat na po ng ating po mga vision, just continue to put it in the feet of Jesus. Bigay po natin sa Kanya. Okay? Para po mas lalo pong maging maayos ang ating pong lalakaran. Lahat po ng ating po mga decision. Alam niyo po ba na minsan isang maling decision mo lamang ay maaari na ikabagsak ng iyong buhay?
Mas lalo na kung naging dalawa pa, naging tatlo, naging apat. Kaya po napakahalaga that we should always be in the light of Jesus. Tayo po ay palagi pong manatili sa presensya ng ating po Panginoon. And Jesus' light answers life top questions. Okay? Sino po dito yung maraming katanungan nung bago ka pa lamang makakilala? Dahil mong tanong, bakit kinakailangan pumalakpak? Bakit kinakailangan kumanta? Ba't iba papikit-pikit pa? Di po ba? Dahil mong tanong, di po ba? Minsan lumulundag pa. Marami kang mga tanong. Tapos mayroon, bibigay pa. Di po ba? Marami kang tanong. And then ministry, pambihira, nag-serve ka na. Nag-aksaya ka ng oras, kinancel mo na nga yung part-time mo, meron pang giving. Di ba marami po tayo mga tanong during that time, pero as we continue to know God, naunawaan po natin na lahat pala ng mga bagay nito is the essential thing for us to do para po tayo ay talagang matawag na disipulo ng ating po Panginoon. Amen? Kaya don't be like the Pharisee. Yung mga Pariseyo, tanong ng question, pero pagka nalaman naman nila yung kasagutan, hindi naman nila sinusunod. Tama. Huwag po tayong maging katulad ng mga Pariseyo na they are very religious people na kung saan ang pinaniniwalaan lamang po nila yung kanila pong nababasa, pero hindi nila pinaniniwalaan na yung kanilang binabasa ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? And then, huwag po tayong gumaya doon po sa rich ruler. Sa rich ruler na kung saan lumapit sa Panginoon, Panginoon, ano bang gagawin ko para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito ang gagawin mo. Huwag ka mangangalunya, huwag ka magnanakaw, huwag ka manlalamang ng kapwa mo, mahalin mo ang nanay mo, mahalin mo ang tatay mo, sabayin mo ang Diyos. Panginoon, lahat yung ginagawa ko. Pero may inutos sa kanya ang Panginoon, challenge siya ng Panginoon. Pero hindi naman ito ang challenge sa atin ng Panginoon. Ano po? Challenge lang niya yung rich ruler, ibigay mo lahat ng mga ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap. Okay? At hindi niya po nagawa. Nagtanong siya, pero hindi naman niya ginawa. Tama? At ano po, umalis po ba siyang masaya? Umalis siyang malungkot. Kasi po, every time na tayo po hindi po nakakasunod sa salita po ng Panginoon, talagang lalabas po tayong malungkot. Amen? Kaya it's very, very important for us when we know the answer to our life's question, ay atin pong sundin ang sinasagot po ng Panginoon. And then Jesus' light helps you win when there is an opposition. Okay? Huwag niyo sabihin na pagka nasa church na kayo ay wala nang magagalit sa inyo. Minsan kahit sa church, may mga tampu-tampuhan din. Normal lang po yan. Hindi po ba? Meron kang pinagtampuhan dito sa church na ito. Isa, nagtampo ka sa isa sa member sa church na ito, di ba? Paglipat mo doon sa kabila, 3 sila. Okay, mas mga nakakainis pa. Okay? It's reality, mga kapatid. Di po ba? Kaya, let's expect, pagka nasa church po tayo, meron talagang kiskisan. Meron po talagang rubbing of elbows na magkakaroon po tayo ng conflict. Lahat naman po may conflict eh. Mag-asawa nga, nag-aaway. Di ba? Pagtiklop lang ng toothpaste, nag-aaway. Di po ba? Meron nga ako nabalitaan, naghiwalay sa tuwalya lang. Opo. There will always be conflict. Sa trabaho ka, may conflict. Di po ba? Kaya, and then, mag-post ka nga lang sa Facebook, mayroon pang conflict, mayroon pang kumakalaban sa iyo. Di ba? No, Merry Christmas, may Pasko ba? Di ba? Amen? Kaya, expect there will be opposition. Pero wag po tayong malungkot. Wag po tayong manghina dahil palagi nating katulong ang ating Panginoon. Amen? The battle is the Lord. Yan po yung sa favorite po, ano po natin, battle ay sa ating pong Panginoon. Kaya kung meron kang battle, kapatid, malaki ang battle mo, hindi mo laban yan. Laban ng Panginoon yan. Kaya wag mong kayanin yung mga bagay na hindi mo kaya. Dahil yung mga bagay hindi mo kaya, kaya ni Lord yan. Okay? And then Jesus' light will lead you to a brighter future and glorious destination. Okay? Kaya, mga kapatid, liwanag po ng Panginoon, hindi lang po para sa ikabubuti ng ating pong buhay. Nais po niya that one day, after our life ends, pag natapos na po yung ating pong buhay, meron po tayong aasahan na lugar na punong-puno po ng liwanag, na kung saan ay naroroon ang kanyang presensya, na kung saan ay punong-puno ng kagalakan, wala ka ng problema, wala ka ng bills na babayaran. That's the place na inihanda niya po sa atin. Kaya,
You may be facing some tough situation right now. Just continue to hold on. Patuloy lamang po tayong manampalataya. Patuloy lamang po tayong manangang sa salita po ng Diyos. Patuloy lamang po tayong manatili sa Kanya pong liwanag. And I believe all those dark things, all those dark problems, all those dark sicknesses, all those dark situations that you are facing will be expelled in the powerful name of Jesus. Amen? Hallelujah. Sige po, kung meron po tayong, kung gusto po nating manatili sa kaliwanagan ng Panginoon, let's all stand up. Hallelujah. 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 Panginoon, once again, we just want to thank you, Lord God, for you are the light of the world. Maraming salamat sa pagkakatawag mo sa amin, O Lord. Ang aming pong buhay, punong-puno po ng kadiliman, punong-puno po ng problema, punong-puno po ng sakit, punong-puno po, Lord God, hallelujah, ng kapigatian. Pero dahil sa iyong pagkakatawag po sa amin, inalis mo kami sa kadiliman at dinala mo kami, Panginoon, sa iyong kamanghamanghang kaliwanagan. Hallelujah.